Hi fellow viewers to everybody who are Filipino nurses across the globe. Good evening. My name is Steve. I'm the owner of this video account in this respective website, YouTube, youtube.com. Okay, a lot of you will wonder why I make this video. What is the purpose why I make this video is what about this issue. Okay. By the way, my language will be English and Filipino. Okay. Before you react, please, I have one reminder. Please read, listen to the videos carefully because these are some controversial and sensitive. So that's my advice. Listen to the video first in order to listen what is the issue going on here in the Philippines. I'm talking about whole, as a whole, from Metro Manila, Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay? Sa mga lahat ng Filipino nurses na nagtatrabaho sa abroad, my advice is wag muna kayong umuwi para magtrabaho ulit sa hospital na pinagtatrabahoan nyo. Bakit? Dahil I found out something very unusual. Anong ibig sabihin unusual? Or was there an anomalies? Or was it there is an issue? The answer is yes. Sorry to tell to the all hospitals in the whole Philippines, from public, so government hospitals, and private, na meron pala silang issue na hindi nila nasosolve until now. Bakit ko nasabi itong video na ito? Because kasi may na-found out ako na very unusual at hindi unacceptable. Kaya pala yung mga Filipino nurses, isa-isa na si Alisan, nagre-resign papuntang abroad kasi nakita nila ang not only potential but a big difference. Okay, ano yung na-found out ko? Una is there was an big issue. First is overwork. There was an overwork issue. Just imagine, isang nurse papadyutin mo ng hospital 12 hours, 18 hours, minsan pa nga raw 24 hours. Uy, in other words, parang kung hindi ako magkakamali, parang labag sa labor law. Huh? Just imagine, 12 hours? Kasi ang labor law dito sa Pilipinas kasi 8 hours. 8 hours talaga. Di bale kung mag-duty sila ng Christmas, New Year, okay lang. Pero yung ganyang kahabang oras, parang may mali. Parang may mali. Second is salary. Napapansin ko parang first 6 months pinapahingi ng cash ban. Wow, 200,000. Ewan ko lang sa iba, no? Baka higher pa. Minsan parang 500,000. So, it's hard to believe. Hard to believe. Third is I've been observing, no? Of all hospitals in the Philippines, ang may problema yung mga private and public hospitals in terms of salaries. Kasi kung hindi nila i-improvein o i-increasein, ang sisisihin namin is kayo. I will not enumerate the names, pero kayo ang dapat sisihin, kaya sila nagkaka-abroad. Take note, as what I've said few minutes or few seconds ago, hindi na yan sila babalik sa mismong hospital na pinagtrabahoan sa inyong hospital. First, yung sweldo hindi na disorganized. Kasi tingnan mo, ang iba, kung lagpas ng 8 hours o 12 hours, okay naman ang salary. The reason why I'm making this video is because my cousins, babae pa wala na dito sa Philippines.
And sabi ko, oh, ano nangyari? Okay naman ang trabaho niya sa, kakapasalan ng board, tapos pupunta na abroad. Uy, syempre, di ba, magtataka ka rin. Then I thought, cousins ko lang yung pala, halos lahat. Kaya pala malaking issue. Then, shifting, yan, isa pa rin yung issue. So, yun na po ang controversial video na sinabi ko, lahat na ang dapat sisihin ang private and public hospitals. Of course, I cannot enumerate all of them kasi sa dami ng hospitals. So, ang sisisihin natin ang private and public hospitals. Kasi, just imagine, hindi yan sila mag-a-abroad kung hindi nyo naayos yung salary nila. Kaya sila nakakaganyan. Then, number of hours pa duty, pinatay nyo. So, I hope that this issue will be call attention. Kasi kung hindi, mapipilitan sila mag-abroad, whether you like it or not. I hope that this controversial video will be an issue. Okay? So, thank you so much for listening. Good evening. Oh, by the way, kung gusto niyo i-replay itong video na ito or I missed something, you can place the comment. By the way, our country is democratic country. We have a right to say something. Thank you so much for listening. Good evening.